Tagalog Love Stories presents. Maraming tao sa mall, kaya todo bantay si Celine sa 5 taong gulang na batang kumakain ng vanilla ice cream habang nakaupo sila sa loob ng isang ice cream parlor. Halos lahat ata ng mga anak ng kaibigan niya ay siya ang takbuhan. Palibhasa kasi, siya na lamang ang dalaga. Biruin mo, 28 years old na si Celine. Wala na ngang jowa, wala pang dilig. Pero walang pakialam roon si Celine. Dahil pinaglalaban niya ang pagiging strong, independent woman niya. Muli siyang napasulyap sa bata nang magsalita ito. Tita Ninang, tingin tayo toys mamaya. Sige, sure baby. Pero titingin lang ah. Wala pang pera si Tita Ninang eh. Opo! Yehey! Masayang sigaw ng bata. Napangiti naman si Celine. Joke lang naman niya yun sa bata. Dahil kahit hindi ito magpabili, ay bibilihin niya ito. Kaya ubusin mo na yan. Sabi nila, maraming toys na bago sa store nila. Nagningning naman ang mga mata ng bata. Talaga po? Naandun po ba si Elsa at Anna? Oo naman. Pati si Olaf, andoon daw. Yehey! Sukbit-sukbit sa kabilang braso pa ni Celine, kasama ang maliit niyang bag, ang white coat niya galing sa klinik, dahil sa pagmamadali na umalis para lang masundo ang bata kanina. Nang matapos sa pagkain ng bata ng ice cream, ay madali silang umakyat sa escalator hanggang sa makaakyat sila sa 4th floor ng department store kung nasaan ang kids section. Mas maraming tao at bata sa floor na yon na nag-window shopping kasama ang mga parents nito. Mahigpit naman ang hawak niya sa maliit na kamay ng bata na naka-uniforme pang pasok. Dating nilang dalawa ay parang magnanay, lalo na't hindi nalalayo ang bilugang mata at hugis pusong mukha ng bata sa mukha niya. Parehas din silang kulot ang buhok. Doon tayo, Tita Ninang! Sabay hila ng bata sa kanya sa toy section kung saan nakadisplay ang Barbie dolls at mga laruan katulad ng sikat na palabas na Frozen. What do you want ba, baby? Sabi mo, tingin lang. Natawa naman ng bahagya si Celine sa pagiging inosente ni Margot. I will buy you, basta yung kaya ko. Para sa'yo, baby, ibibili ko. Wow, really? Of course, baby. Ikaw pa ba? Pero biglang napatigil ng excitement ang bata at magsasalita pa sana si Celine para tanungin ito nang may magsalita sa likod ng dalaga. Kaya napaharap siya dito. Good day, ma'am. Ano pong hanap nyo? Naghahanap sana. Natigilan si Celine, lalo na nang makaharap niya ang matangkad na lalaking chinito na nakasuot ng formal attire na tila ba manager ng department. Celine? Namilog ang mga mata niya nang alam nito ang pangalan niya. Naningkit ang mga mata ng dalaga lalo na't pamilyar sa kanya ang mukha ng binata. Lalo na nang umiti ito. Kasabay ang pagngiti ng singkit nitong mata. Bumilis ang tibok ng puso ni Celine. Sumisigaw ang isip niya ng, abort! Walang sabi-sabi na umalis si Celine sa harapan ng binata habang hila-hila ang inaanak palayo sa lugar na yon. Mas lalong naramdaman ng dalaga ang kalabog ng puso niya nang makalabas sila ng department. Tita Ninang, what happened? Inaway ka ba ng man na yon? Bad siya. No. Bulong ni Celine. Hindi siya makapagsalita ng maayos. Tita Ninang, are you okay? Hindi siya maaaring magkamali kung sino ang nakaharap niya. Almost 5 years na rin, simula nang makita niya ang lalaking yon. Top 1, hated man niya ang lalaking yon. Si Johnson, ang puppy love and first love niya noong high school. Break up, they do it in a second time noong college niya and then break up at hindi na sila ulit nagkita. They ghosted each other, pero ang pagkakaalam niya, pinalit siya sa ka-blockmate ni Johnson at dinala sa mga favorite places nila pag nag-date.
She promised herself na never niya nang makikita ang binata. But look at her now. Siguro'y pinagtatawanan siya ng tadhana, seeing the man who gave her love and heartbreak to the ground. I'm fine, baby. Saka lamang natauhan si Margot. Kinuha ni Celine ang smartphone nang malamang may tumatawag dito at saka tinapat sa tenga niya. Hello, babe. Naandito na ako sa parking lot. Kanina pa ako tumatawag. Akala ko kung ano na nangyari sa anak ko. Sorry, El. Papunta na dyan. May nangyari lang. Okay, I'll wait here. 10 minuto ang makalipas nang makarating sa parking lot si Celine kasama ang inaanak. Agad na nakita ng dalaga ang pulang Shelby na kotse at pinagbuksan niya ng pinto si Margot. Hi, Mommy! Hi, baby! How's your day? Maraming nangyari sa school. Alam mo, Mommy, may nang-away kay Tita Ninang sa mall, kaya hindi kami nakabili ng toys. What? Sabay na tanong na magkaibigan sa isa't isa, habang gulat na gulat si Celine kay Elisa. Okay ka lang, babe? Your daughter is innocent. Hindi niya alam ang nangyayari. Sabay natatawang wika ni Celine. Sumakay na sa shotgun seat si Celine pero hindi pa rin nagmamaneho si Elisa. Ano bang nangyari? I saw Johnson's department store kanina. Unexpected. Hindi ko alam kung ano i-react ko. Kaya nilayasan namin siya ni Margot. What? Alam ni Elisa ang lahat sa buhay ni Celine. Lalo na ang tungkol sa love life nito. Mas sinusumpa pa ata ng mga kaibigan ni Celine si Johnson kesa sa kanya dahil halos mangako si Celine na hindi na mag-asawa dahil lang sa breakup na natamo nito sa binata. Anong ginawa mo at nilayasan mo lang siya? Oo. Gaga. Sabay hampas na Elisa kay Celine. Aray ko naman. Nagsasalita ka niyan, marinig ka ng anak mo. Eh hindi ko alam ang gagawin eh. Nagpanik ako. I don't know talaga, besh. Kung ako sa'yo, babe, sa susunod na makita mo siya, sabihan mong gago. Hindi pwedeng hindi mo yan masabi. After 5 years na nagkita ulit kayo, kahit man lang doon makaganti ka. Samantala, pagkatapos ng pagkikita nila Celine at Elisa, ay hinatid siya ng kaibigan sa kondo niya. Sumalampak siya sa sofa, katapat ng widescreen TV, pagpasok niya lang sa sala. Pakiramdam niya, pagod na pagod siya. Ito na ata ang nakakapagod na araw para sa kanya. Usual na gawin niya, bubuksan ng TV, manonood ng balita kung may bago, pagkabukas ng TV ay agad bumungad ang mukha ni Johnson habang nasa isang presscon. Nanlaki ang mga mata ni Celine. Hindi ba ako tatantanan ng pagmumukhang yan? Sigaw niya sa kanyang isipan. But while looking every edge of face ng binata, hindi maikakailang, gwapo pa rin ito at tila mas lalong gumwapo. Alam naman niya na mayaman ito, pero nagulat siya sa nabasa niyang headlines. The youngest multi-billionaire in the country after claiming heirs of Villanueva Corporation, owning hundreds malls, branches, toy factory, and real estate company after his uncle passed away. For sure, maraming babaeng nagkakandara pa na makuha si Johnson. Lalo na ang tungkol sa balita. Ngayon lang din niya nakita ang pagmumukha nito sa TV dahil alam niyang galing sa low-key na pamilya ang binata pero old money ang datingan nila. What if may pamilya na yung tao? Hindi naman ako dapat kabahan kung makikita ko uli siya. Wala rin naman siyang pakialam sa akin at saka tapos na rin naman ang lahat. Bulong niya sa kanyang sarili. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa klinik, lalo na tumawag ang sekretary niya na may maagang nagpa-appoint sa araw na yon. Kalahating oras ang binyahe niya, makarating lang siya doon dahil may kalayuan ang klinik sa tinutuluyan niya. Pagka-park sa tapat ng Celine's Guidance Clinic, ay agad naman siyang bumaba ng kotse niyang itim. Napansin niya ang itim na BMW na nakaparada din doon. Saka siya pumasok sa loob. Agad siyang sinalubong ng lamig sa loob. Good morning po, Ma'am Celine. Good morning. Nasaan na siya? Nagbanyo lang po, ma'am. Okay. Can I check the details?
Actually po ma'am, nagpa-appoint lang po siya para makausap ka, importante raw po. Pero ito po yung info na nilagay niya. Agad na kinuha ni Celine ang inabot sa kanya ng dalagang sekretarya. Namilog ang mga mata niya nang mabasa ang pangalang naroon. Ang pamilyar na pangalan. She was thinking, bakit nagpaparamdam ang mga tao sa past niya? Hi, good morning Miss Celine. Hawak pa rin ng dalaga nang humarap kung saan man nanggaling ang boses at ramdam pa rin niya ang pagiging mapresko ng binata. Sebastian, why are you here? May anak ka bang ipapa-counsel or what? Si Sebastian, ang isa sa mayaman at kaibigan ng ex niya si Johnson. Dati rin niyang kaibigan ng lalaki. Ngunit lahat nang nakakonekta kay Johnson ay pinutol niya pagkatapos na nangyari sa kanila. Huminga ng malalim si Celine. Come in my office. Naunang pumasok si Celine at saka kinuha ang white coat para suotin. Naupo siya sa kanya upuan. Sa klinik na yun ay siya ang reyna. Have a seat. Sinisipat-sipat ni Sebastian ang paligid habang nakapamulsa ito sa itim na trousers. Pati ang mga picture na nasa lamesa, mga awards sa profession, at saka tumingin kay Celine na makaupo. You're still not married? No, you're wrong. Wala kang singsing sa daliri. Sino ba naman ang babae na magtatanggal ng wedding ring niya? And in your attitude, alam kong ipagmamalaki mo yon. Naitaas ni Celine ang kanyang kilay. What do you mean by that, Mr. Cristobal? And wala ka pang anak. I'm right. You are still single. Kasal naman ako sa propesyon ko. Natawa ang binata. Mas lalo lang nainis si Celine dahil para bang nangaasar lang ito. Diretsahin mo nga ako, Mr. Cristobal. Bakit ka nandito? Para lang alam kong hindi nasasayang ang oras ko. I'm a client. Binayaran ko ang oras mo para makausap ka. Ganito ba kayo mayayaman? Hindi iyon pinansin ng binata. I'm here to tell you na may dala akong kliyente para sa'yo. He requested you para sa trabaho na to. At base sa nalaman ko, you build this with your own blood, sweat, and tears. Alam kong pinangangalagaan mo ang klinik mo na magta3 taon na. Sa tingin ko, kailangan mo ng expansion para rito. Sinong client? Hindi ba dapat siyang pumunta dito? Masyado siyang busy. Kinuha ni Sebastian ang piraso ng papel galing sa bulsa ng coat nito at saka inilapag sa lamesa. Nakalagay dyan kung saan mo siya kikitain at anong oras. Busy siya kaya pagpasensyahan mo na. It's just, mapagkakatiwalaan ka niya sa kailangan niyang tulong galing sa'yo. Tila ba nakaramdam ng kaba si Celine sa mga sinabi ni Sebastian? Sabihin na nating isa siya sa mga matatalik kong kaibigan. Sino sa mga yon? Malalaman mo rin kung sino. Maraming salamat for talking to me, Miss Celine. Malaki ang offer niya kada session. Basta tanggapin mo ang trabaho to counsel him. Tumayo na si Sebastian at inayos ang coat na suot. Handa nang umalis. But it's your choice pa rin naman. Good luck. Teka lang. Hindi na natuloy ang sasabihin ni Celine nang tuluyan siyang iwan ng binata mag-isa sa opisina niya. Kinuha ni Celine na isang pirasong papel na kasing laki ng calling card. Nakasulat doon kung saan resto siya pupunta. Iyon din ang lugar kung saan sila kumain ng mga kaibigan. Nanlaki pa ang mata niya this morning dahil iyon din ang oras ng meeting time. Ngunit walang nakalagay doon kung sino ang kikitain niya, na mas lalong nagpakaba sa kanya. 5 minuto siyang nag-isip sa loob ng opisina niya bago niya naisipang magpaalam sa sekretarya niya. Nalalabas siya para puntahan ang lugar na nakasulat sa papel. 15 minuto nang makarating siya doon at sa kanya pinarada ang kotse. Sa labas pa lang ng resto, pansinan niya na para bang walang tao sa loob. Kaya naglakad siya palapit at pinagbuksan naman siya ng gwardya doon at nagpasalamat. Sinalubong siya ng ingay mula sa violin na nagpapatugtog sa maliit na stage. Ang table sa gitna ng resto,
Nakaupo ang pamilyar na lalaki at naghihintay. Shit! Bulalas niya sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung tama ba itong pinasok niya. Napasulyap naman ang binata sa kanya, ngumiti at kumaway pa. Hindi na itago ni Celine ang pagbuka ng bibig niya sa pagkakagulat at pagpanik. Nagmadali siyang tumalikod, ngunit napaupo siya sa sahig nang biglang bumaluktot ang takong ng kanan niyang sapatos. Celine! Parang gusto na lang magpalamon ni Celine sa hiya. Agad na tumakbo papalapit si Johnson sa kanya. Nabigla naman si Celine nang hawakan siya sa braso para alalayan patayo. Agad niya itong iniwas. Okay ka lang? Dalhin kita sa ospital? OA. Ospital agad? Natapilok lang? Okay, ano bang gusto mo? Saka napatingin si Johnson sa sapatos niyang naputulan takong. Kaya kong tumayo mag-isa. Pinilit ni Celine na tumayo, ngunit namali ata siya ng pagkakabagsak, kaya muli siyang napasalampak ng pagkakaupo sa sahig. Hindi na rin niya maitago ang sakit na nararamdaman. Aray ko! Agad na kinuha ni Johnson ang bag niyang dala at saka inabot ito sa gwardya. Anong gagawin mo? Gulat na tanong ni Celine nang kargahin siya ng binata na para bang bagong kasal. Dadalhin kita sa ospital. They should check your sprain. Alam kong masakit yan. At huwag kang magalaw kung ayaw mo malaglag. Lumabas si Johnson na karga-karga niya si Celine. Natigilan naman ang dalaga. Hindi niya akalain na sa muling pagkikita nila, magdidikit sila ng ganito kalapit ng binata. She smelled his strong, yet sweet perfume. She felt his strong body, lalo na ang mga braso nito nakarga siya. Sa mga sandaling iyon, ay natigilan siya para makita ang maayos na mukha ni Johnson. And then she felt her heartbeat skipped fast. Hindi nagtagal nang maihatid ni Johnson si Celine sa ospital. Natingnan agad ang paa nito at nilagyan ng gasa para hindi gaanong magalaw o matamaan. Naiwan si Celine at Johnson sa loob ng maliit na klinik pagkatapos gamutin ang pilay ng dalaga. Pwede mo akong iwan dito? Bakit naman? Maamong tanong ni Johnson sa kanya. Dahil hindi mo naman ako kargo. But I am your client. Sandaling napaisip si Celine. So tama ako ng hula na si Johnson ang sinasabing client ni Sebastian. Sabi niya sa kanyang isipan, No, you're not. Hindi pa kita tinanggap na kliyente ko. Kaya hindi. But why? Tila napansin ni Celine ang malungkot na boses ng binata. Ayoko lang. You refuse? A multi-billionaire client? Napataas ang isang kilay ni Celine at saka tinitigan ng seryoso ang binata. Ganyan ba kayo mayayaman? Masyadong mahangin na akala mo sa isang pitik ng mga daliri nyo ay makukuha nyo yung gusto nyo? Sige nga, tanungin kita, Mr. Villanueva. Why did you choose me as your counselor? Makalipas ng ilang minuto ay hindi pa rin nakakasagot ang binata. See? I think I can recommend some of my close guidance and counselor na pwedeng umalalay sa iyo sa kailangan mo. Choice ko rin to refuse a client. Pasensya na po. I can offer you 100,000 pesos per session. That's a triple size sa totoong binabayad sa kanya ng kliyente niya per session. Masasagot na nun ang buong gastusin sa klinik ng buong taon. Hindi na siya mahihirapan pa kahit pa sure na siyang buhay na buhay ang klinik niya. Magsasalita pa sana si Celine nang pumasok ang isa sa mga bodyguard ni Johnson sa loob. Mr. Villanueva, there is an urgent meeting with the board. Kailangan na raw po kayong bumalik sa company, sabi po ng sekretarya nyo. Sabay alis din ng lalaki. Humarap muli si Johnson kay Celine. I'll get back to you pagkatapos ng inaasikaso ko. Go! Hindi naman kita hinihintay. At saka, mas marami importanteng kliyente kesa sayo. Nice meeting you again, Celine. Santiago, Mr. Villanueva.
Call me Miss Santiago. Natawa na lang si Johnson at saka lumabas ng klinik. Ilang sandali lang nang pumasok ang pamilyar na bodyguard kanina, na halos kasing tangkad ni Johnson. Mukha pang modelo ang itsura at may suot na mamahaling damit ang bodyguard ng binata. Ma'am Celine, magsabi lang po kayo kung ready po kayo magpahatid. Bilin po kasi ni sir na wag ko raw po kayong iiwan dito at ihatid ko daw po kayo kung saan kayo nakatira. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga at hindi na lamang nakipagtalo. Ayaw din niyang mapagalitan ng bodyguard ng boss nito kung sakaling magmatigas siya. Kinabukasan, bumalik si Celine sa klinik niya para asikasuhin ang mga naiwang trabaho. Okay na rin ang kanyang pilay. Akala niya'y magiging normal na ang lahat nang makarinig siya ng ingay mula sa labas. Kapapasok pa lamang niya at hinihintay ko anong meron sa loob. Hindi nga po kayo pwede rito. Celine? Nagtataka ang binata habang hawak ang litrato niyang printed sa short bond paper na kuha pa galing sa Google at saka pinakita kay Celine na bahagyang nalukot at may nakasulat sa ibaba na ito na band. Anong ibig sabihin nito? Nasa likod pa ng binata ang bodyguard niya habang takot na takot ang sekretary nito na humarang. Sorry po, ma'am. Pinigilan ko naman po sila. Don't worry, Helen. Wala talagang class sa mga yan. Ako nang bahala rito. Bumalik ka na sa trabaho mo. Naupo si Celine sa upuan niya at saka naman sinanyasan ni Johnson na umalis sa mga kasama saka sinara ang pinto. How could you do this to me? Napairap na lamang si Celine sa kaartihan ng binata. Last time I checked, ay isa kang CEO ng malaking mall sa bansa. Hindi ko alam na hindi ka marunong magbasa at umintindi ng simple word, Mr. Villanueva. Are you mocking me? Saad nito sa kanilukot ng binata ang papel. Nagkibit balikat ang dalaga. Kaya ba nagkakaganyan ka because of our past? Nabigla si Celine at napatitig kay Johnson. How dare you na i-open ang kaso natin ngayon? Sabi ko, I can decide whatever I want and whoever I choose na maging client ko. Mahirap pang intindihin yon? Para pati ang past natin, iuungkat mo? Bakit ba hindi ka makapaniwala na banned ka sa klinik ko? Sinuklay ni Johnson ang daliri niya sa buhok para pakalmahin ang sarili. Celine knew na seryoso na ang binata. Pero wala siyang balak na sirain ang prinsipyo niya. Muling humarap si Johnson kay Celine. Iniiwasan mo ba ako? At bakit? Hindi ako nakikipagbiruan. Hindi rin ako nakikipagbiruan. Can you give me a reason kung ba't kailangan kitang tanggapin? I trust you, Celine. Kaya ikaw ang pinili ko para tulungan ako sa kasong to. I just need someone to talk to and understand me. Bigla na lang bumilis ang tibok ng puso ni Celine. Again. No, Celine. Huwag kang feeling. Sigaw niya sa kanyang isipan habang nag-e-echo ang mga sinabi ni Johnson sa kanyang isip. Nagsusumamo ang mga mata nito habang nakatitig sa dalaga. Nalulunod naman si Celine sa mga matang yon, kaya agad siyang umiwas. I think you should go, Mr. Villanueva. Pag-iisipan ko. But before that, mag-secure ka muna ng appointment slot bago natin pag-usapan ng lahat. Hindi niya alam kung bakit, pero animoy naawa siya sa binata. May parte sa kanya na gusto niyang malaman kung ano yon. Kung bakit kating-kati ang binata na siyang mag-counsel dito. Ilang sandali lang na makaalis si Johnson at makapag-file ng appointment, ay lumabas naman si Celine para kunin ang mga detalye. Pakisabi sa lalaking to na decline siya. Saka inabot kay Helen. Yung mayaman na lalaki? Yes, wala nang rason. Yes po, ma'am. Muling bumalik si Celine sa loob para umpisa ng trabaho niya. Buong maghapon, she accommodated her clients na mga batang may iba't ibang edad at kasarian. It's also tiring na makinig sa mga problema ng bata. Trauma ang pinagdadaanan ng mga ito, pero sa bandang huli, malaking achievement sa kanya ang makita ang progress ng bawat isa. Minsan,
Naaawa na lamang siya sa mga batang nakakaranas ng matitinding trauma sa ganong edad. Hindi niya namalayan ang oras. Nagpaalam din ang sekretary niya na mag-out na ito at siya na lamang ang naiwan sa klinik niya mag-isa. Hindi naman niya usual na magpa-late ng uwi. Pero dahil malalim ang iniisip niya, mas gusto niyang umuwi ng kondo na pagod na. Dahil hindi pa rin mawala sa isip niya si Johnson. Tumigil siya sa pagtipa sa keyboard at isinandal ang ulo sa kanyang inuupo ang swivel chair. Saka ipinikit ang mga mata para ipahinga ito. Muli siyang napadilat nang makarinig siya ng kalabog mula sa labas. Helen? Tawag niya sa kanyang sekretarya. Ngunit ang pagkakaalam niya ay umalis na ito. Naisipan niyang lumabas para masilip at baka bumalik dahil may naiwan. Gusto rin niyang mag-utos na magpa-deliver ng pagkain dahil tatama rin na naman siya magluto pa uwi. Tanging awang pa lamang ang nabubukas si Celine nang makita niya ang lalaking nagkakaykay sa counter table ni Helen. May takip ang muka at may hawak na patalim sa isang kamay. Namilog ang mga mata ni Celine at agad na sinara para ilak ang sarili sa loob ng klinik. Napaatras siya habang nakatitig sa pinto. Hindi siya makapaniwala na napasok siya na magnanakaw. Napatalon siya sa gulat nang marinig ang ingay mula sa labas na pilit binubuksan ng pinto ng klinik kung saan siya nagtatago. Anong gagawin ko? Ayoko pang mamatay. Hindi pa ako nadidiligan. Sigaw ni Celine sa isip niya. Agad siyang napatakbo pabalik sa lamesa at kinuha ang phone niya para mag-dial ng tulong sa kakilala. Pero hindi pa siya nakakapindot nang makarinig siya ng sunod-sunod na ingay mula sa labas na mas lalo niya ikinatakot. Wala na sa wish ang pag-iisip kung ano ang dapat gawin. Muling kumalabog ang pinto. Celine? Celine, it's me. Johnson. Celine, nandyan ka pa ba? Hindi na nagdalawang isip pa si Celine at nang buksan niya ang pinto, hindi siya nagkamaling si Johnson ang kaharap. Nagulat siya na may nakabulagta sa sahig na lalaki at basag na pintuan ng klinik. Dahil sa takot at kaba, ay agad siyang napayakap kay Johnson. I'm here now. Pagpapakalma sa kanya ng binata. Makalipas ang 5 kalahating oras ay agad na nai-report ni Celine na nangyari sa klinik. Kailangan niya munang magsara dahil sa mga aayusin. Nakita na lamang niya ang sarili sa loob ng mamahaling kotse kasama si Johnson. I'm sorry to what happened a while ago. Ako nang bahala sa nasira ng mga bodyguard ko. Sumulyap si Celine kay Johnson. What? Paano mo nalaman na nandun pa ako? At saka bakit ka bumalik? Gusto kitang i-confront sa pag-decline sa akin. I was checking lang naman pagkatapos ng trabaho ko and confirm na nandun ka. And then that was happened, na saktong nilulooban ka. Next time, you should hire security guard maliban sa CCTV ng klinik mo. Thank you. You're welcome, Celine. Actually, don't call me Celine. Call me Miss Santiago. Napakunot ang noo ng binata. I need to be formal? Yes. Okay, if that's what you want. Huminga ng malalim si Celine. I accept your offer. I accept you as my client. Bilang pasasalamat sa pagligtas sa akin. Bahagya pang nagulat si Johnson. Dahan-dahang sumili ang ngiti sa labi ng binata at nagpasingkit sa mga mata nito. Really? Thank you for that, Miss Santiago. Dahil wala akong clinic, you can offer some venue to start your session for counseling. Aniya, at saka napakagat labi. You can visit me to my office. Do you have a schedule para alam ko kung kailan ka pwede, Mr. Villanueva? You can give me to your contacts and then my secretary will send you via email my business schedules. Is it okay to you? Yes, of course. Saka inilabas ni Celine ang business card kung saan nakasulat lahat ng contacts niya, saka inabot sa binata. I'll visit you once na matanggap ko ang list of schedule. Napasulyap si Celine sa labas ng kotse nang mapansin niyang nakaparada ito sa isang 5-star restaurant saka muling humarap kay Johnson na nagtataka.
I think we should eat first bago ka umuwi sa inyo. You look tired. Parang pinapabayaan mo na ang sarili mo. Kailangan ba? Kaya ko naman kumain mag-isa. Baka mamaya ma-issue pa akong kabit mo. Bahagyang nagulat si Johnson. What? Kabit? How come? Wala naman akong girlfriend o asawa. Si Celine naman ngayon ang nagulat. Is this your way para malaman kung in a relationship ako? Sarkastikong tanong ng binata na may ngiti sa gilid ng mga labi nito. No way! Bahala ka nga dyan. Mabilis na lumabas si Celine sa kotse dahil nagiinit ang pisngi niya sa hiya nang dahil kay Johnson. Ilang segundo lang ang makalipas nang makapasok si Celine at Johnson sa loob ng resto. She smelled the old money people sa loob ng kainan. Hindi naman nila nakuha ang atensyon ng mga ito na siyang kinatuwa naman ng dalaga. Pero hindi mawala sa isip niya na single ang youngest multi-billionaire na kasama niya. Here po ma'am. Wika ng waitress na umalalay sa kanilang uupuan. Naunang naupo si Celine. Hinubad naman ni Johnson ang gray niyang coat at saka inabot sa waitress bago ito umupo. Tinupi ng binata ang long sleeve nito hanggang siko kaya nakita ni Celine ang maugat nitong kamay. What do you want? Naisip ni Celine. Nakakain na rin lang naman siya sa mamahalin, susulitin na niya. Ano ang pinaka-best nila dito? Yun na lang para wala ng paligoy-ligoy. Ngumiti naman ang binata at sumenyas ito sa lalaking butler at agad na lumapit. Are you ready to order, sir? Can you give us a Japanese A5 Kobe beef with mashed potato on the side and garlic bread for starter? For the drinks, I would like to order 1 bottle of Dom Perignon champagne. Is that all, sir? Yes, that would be all. Agad namang umalis ang butler na makuha ang order nila. Humarap naman si Johnson kay Celine na tila ba manghang-mangha, ngunit agad ding bumawi. As far as I'm concerned, and based on my observation, you're still mad at me, right? Napataas ang isang kilay ni Celine. Bakit naman? Because of what happened 5 years ago. The breakup. Oh, come on, Mr. Villanueva. Don't flatter yourself. Hindi ako galit sa'yo. Bakit naman ako magagalit sa tagal ng panahon? That's the reason kung ba't ayaw mo akong tanggapin as your client, hindi ba? Naisip ni Celine na baka tama si Johnson at ayaw lang din niya tanggapin sa sarili niya. May kasalanan ka rin naman sa nangyari. And we're both immature back then. Ano naman ang naging kasalanan ko kung ba't umalis ka nang walang paalam sa relasyon natin? Dahil puro kahinala. Nag-aaral lang naman ako eh. Wala akong ginawa kundi ang mahalin ka at ibigay ang lahat ng oras ko. Hindi ko alam na nakukulangan ka pa pala. Nasasakal ako, Celine. Nung mga panahon na yon kahit labag sa loob ko na umalis, ginawa ko. Pero wala akong pinalit sa'yo nun. Wala akong naging babae. Yes, tama si Johnson. Masyadong naging paranoid at immature mag-isip si Celine nun. Todo iyak siya ng ilang linggo sa parents at mga kaibigan. But she was dumbfounded nang malaman ng bagay na ito mula sa binata. I'm sorry. Pero, hindi ka naman nagbibigay ng assurance na kailangan ko. Yes, I'm sorry too. Kung di lang ako umiwas, baka kasal na tayo 2 years ago. Naginit muli ang pisngi ni Celine, kaya umiwas siya sa mga titig ng binata. Laking pasasalamat niya nang dumating na ang order nila. Ngayon lang siya makakatikim ng mamahaling steak. Shall we? Yaya ng binata. Thank you. Nag-umpisang lantakan ni Celine ng garlic bread. Pero, hindi naman natin to dapat pag-usapan. Gusto ko lang malaman kung anong pinagkakaabalahan mo para alam ko kung paano kita i-assist. Maraming nangyari, Celine. I became busy simula na makagraduate ako. Walang susunod na tagapagmana. Kaya ako ang sumalo ng kumpanya. Lalo na't sa 2 kapatid ni Papa, si Papa lang ang may anak at ako yun. Nagamit ko naman ang pinag-aralan ko, lalo na't gusto ko ang pag-usapan ng business. I want your help because after graduation, namatay si Mama. And after 1 year, sumunod naman si Papa.
Si Tito ang umampon sa akin, and I don't know what to do. Nagulat si Celine sa nalaman niya. Hawak-hawak pa rin niya ang tinapay na kakainin niya sana. Ayoko sana magpakita sa TV and interview, pero pinilit ako ni Tito. Lalo na't kailangan ko yun sa business world. I'm still sad to what happened 5 years ago. And then, after that, I meet a girl named Lucy. She's my old secretary. Naging magkaibigan kami. We both fall in love. Pero pinili niya yung iba kesa sa akin. 2 beses ko siyang nahuling kasama yung lalaki habang nasa relasyon pa kami. At nalaman ko, buntis siya sa lalaking yon. Kaswa lang ang pagkukwento ni Johnson ng mga pangyayaring yon habang kumakain sila. Na parang wala lang. Hindi niya akalain na marami palang pinagdaanan na struggle ang binata. Hindi lang halata dito. Hinanap kita actually. Nung nalaman ko na pinursa mo yung profession na gusto mo, after sa accountancy, ilang beses kitang nakita sa mga TV na ini-interview. I read some magazine about you, at ilang beses lang din kitang binisita sa clinic na pinapaayos mo. I tried to become your client last year. Sadly, nasa ibang bansa ka nun to pursue your PhD. Dagdag pa ng binata. Hindi akalain ni Celine na alam yun lahat ni Johnson. Stalker ba kita? Natawa naman ang bahagya ang binata. Nope, I just know how to find you. And I'm glad that we met last week sa mall kasama yung anak mo. Hindi kinorek ni Celine ang binata. Kung hindi kita binitiwan, baka siguro ako ang ama ng batang kasama mo. Gusto nang sapukin ni Celine si Johnson. Lalo na't ilang beses nitong pinapula ang pisngi niya sa kakaiba ng mga bagay na kinakagulat niya. Ang lakas ng kabog ng dibdib ni Celine. Walang nagpapabuhay ng puso niya kundi ang binatang kaharap niya ngayon. I need to find you and seek help dahil may tiwala ako sa'yo. Alam ko kasi hindi mo ako pagtatawanan. And I really need someone to talk to na hindi ako yayayain sa bar. Kamuntik matawa si Celine nang marinig ang huling sinabi nito dahil naalala nito si Sebastian na matalik na kaibigan ni Johnson. Ilang session ba ang gusto mo? At kailangan mo? Tiningnan ng seryoso ni Johnson si Celine. What do you think? Siguro, okay na ang ilang session na ma-feel ko lang na bumalik na ako sa sarili ko. Tumango-tango si Celine. Okay, good? Naiwang nakatitig siya sa mga nangungusap na mata ng binata. Eat, enjoy your food. Kinabukasan ay agad na nagayak si Celine dahil ito ang unang araw na magsa-start siya sa client niyang si Johnson. Ilang sandali lang nakapag-park na siya sa tapat ng gusali kung nasaan ang binata. Ito ang pinakamataas na gusali sa syudad. Pagpasok niya sa loob ay puro gawa sa salamin ang makikita niya. Abala rin ang lahat sa kanika nilang ginagawa at may ilang nagmamadali sa pagpasok. Nakita ni Celine ang bodyguard ni Johnson at agad ding lumapit sa kanya nang makita siya nito. Good morning. Good morning, ma'am. Katatapos lang po ng meeting ni sir. Naghihintay po siya sa itaas. Pakidala na lang ako sa kanya. Sumunod na lang ang bodyguard kay Celine. At iginiya siya papunta sa kung saan ang binata. Ngayon lang ata siya magkakaroon ng client na hindi sa klinik ginagawa ang counseling. Kailangan pa niyang ayusin ang pagpapaayos ng mga nasirang gamit doon. Hindi naman nagtagal nang makarating sila sa floor kung nasa ng office ni Johnson gamit ang elevator. May matte, black double door ang sumalubong sa kanila. Nakusa namang bumukas at nagsara nang makapasok sila. Maiwan ko na po kayo. Agad namang lumabas ang bodyguard. Natanaw ni Celine si Johnson na nagpapahinga at nakapikit na nakaupo sa upuan nito. Good morning, Mr. Villanueva. Agad na napadilat ang binata nang marinig ang boses ni Celine na para bang bumuhay sa patay na makina ng katawan niya. Hi. Shall we start? Yeah, sure. Pansin ni Celine na kahit pagod at stress ang binata, mas lalo pa itong gumagwapo sa paningin niya. Agad na naghanap si Celine ng maaari nilang pwesto
kaya nakita niya ang sofa at doon nagpunta. Sumunod naman sa kanya si Johnson, kaya magkaharap na sila ngayon. Bago tayo mag-umpisa, lahat ng story na kailangan mo ikwento mo. Lahat ng nararamdaman mo, yung trauma. Huwag kang mag-alala, everything will be confidential at ako lang makakaalam lahat. Telling all the truth na kailangan ko ay makakatulong kung paano kita i-assist at paano natin maaayos yung kalagayan mo. Maliwanag ba, Mr. Villanueva? Yes, Miss Santiago. Breathe in, breathe out, just relax. You can start whenever you want, Mr. Johnson. Nakikinig lang si Celine sa mga sinasabi ng binata habang nakahiga ito sa sofa at nagkukwento. Hindi akalain ni Celine na masyado palang dinamdam ng binata ang lahat ng nangyari sa kanya. Ngunit hindi lang halata. Natigilan si Celine at napasulyap sa binata nang takpan nito ang mata gamit ang braso, saka tumulo ang luha nito sa pisngi. Johnson? Bulala si Celine, ngunit tahimik lang ang binata. You're being too much to yourself. Hindi mo naman kailangan isisi ang lahat sa'yo. Wala kang kasalanan kung namatay ang magulang mo or iniwan ka ng ex mo dahil kulang ka. May mga bagay na nangyayari at may mga dahilan yon. May mga taong umaalis pero bumabalik sila. At may mga bagay na nawawala na hindi na talaga natin kaya ibalik. Natural na makaramdam ka ng kalungkutan. Pero alalahanin mo rin ang sarili mo. Minsan kasi, sa pagiging harsh natin sa sarili natin, nakakalimutan na natin yung sariling welfare natin. Walang masama sa'yo, Johnson. Hindi pa rin kumibo ang binata kaya lumapit na si Celine at lumuhod sa sofa kung saan nakahiga ito. Dahan-dahang inabot ni Celine ang kamay nito sa pisngi at saka pinunasan ng luha gamit ang kanyang daliri. Doon niya napagtanto na nakatulog ang binata dahil na rin sa pagod at sinabayan pa ng emosyon. Para sa kanya, Johnson is still Johnson, kahit ano pa man ang mangyari. Nang sumunod na araw, muling bumisita si Celine kay Johnson para sa sunod na session. But this time, kakaibang venue ng lugar kung saan ang session nila. Sa bahay mismo ng binata. Sinalubong siya ng katulong sa bahay nang papasukin siya ng guard sa loob. Malawak at malaki ang bahay para sa isang tao. Nangingibabaw ang dark colors sa bahay. Napapalibutan din ng mga salamin, lalo na ang swimming pool area. Naandun lang po si Sir. Turo ng katulong sa kanya. Nakalublob ang binata sa loob ng jacuzzi. Si Johnson na ata ang pinakamaarting naging client niya sa lahat. Mas maarte pa sa mga batang nakakaharap niya. Good evening, Mr. Villanueva. Bating niya sa binata habang lumalaklak pa si Johnson ng red wine. Session ba to o relaxing day mo? Or both? Tanging balikat hanggang ulong basa ni Johnson ang hindi nakababad sa tubig. Samantalang kita naman mula sa tubig ang bicep at muscle ng katawan ng binata. Napalunok si Celine at muli ibinalik ang tingin sa mukha nito na bahagyang namumula rin dahil sa pag-inom ng alak. It's session time, Celine. Sambit ng binata gamit ang malalim na boses na bahagyang namamaos. Shall we start? Bahagyang nakaramdam ng awkward na si Celine at init na mga oras na yon. Mabuti at pinapayagan ka ng asawa mo na lumabas ng ganitong oras. Hindi muli kinorek ni Celine kung ano ang paniniwala ng binata tungkol sa kanya. Hindi ka ba hinahanap ng anak mo sa ganitong oras? Muling dagdag ni Johnson. Ikaw ang kailangan kong kausapin. Hindi ako ang dapat mong tanungin. I just wanna know. Mabuti naman at hindi siloso ang pamilya mo sa trabahong to. Bakit naman sila magsiselos? Nothing. Because I'm jealous na napunta ka sa iba. Lasing ka ba? Sabay taas ng kilay, natanong ni Celine. No. Ang pagkakaalala ko ay hindi ka siloso. So you remembered. I think naalala kong siloso ako. Seryosong tinitigan ni Johnson si Celine, kaya muling napalunok ang dalaga. I think I should go. We can reschedule this session. Tatayo na sana si Celine
nang muling hilahin siya ni Johnson pabalik sa pagkakaupo. Mahigpit siyang hinawakan ng binata at mas lalong kumalabog ang dibdib niya. Nasilayan niya ng malinaw ang itaas sa topless ng katawan ni Johnson. Hindi rin malisa ni Celine ang sarili sa sitwasyon dahil kahit din siya'y hinihintay ang susunod na gagawin nito. Diyos ko naman, Celine, ang landi mo naman. Sigaw niya sa kanyang isipan. Halos malagutan ng hininga si Celine nang inilapit ni Johnson ang mukha nito ng ilang pulgada, pati ang hangin ay nahihiyang lumusot sa maliit na awang. Basang-basa si Johnson kaya tumulo sa damit ni Celine ang patak ng tubig galing sa buhok nito. Johnson? Bulong ng dalaga sa pangalan ng binata. You can refuse if you want. Naamoy ni Celine ang naghalong mentol na toothbrush ng binata at ang alak na ininom nito. Pati tuloy si Celine nalalasing sa sitwasyon niya. Hanggat may lakas pa ang dalaga ay gusto niyang lumayo. Hindi pa siya nakakaatras nang mabilis na maglapat ang labi nilang dalawa. Namilog ang mga mata ni Celine habang dahan-dahan na kumikilos ang labi ng binata sa labi niya. Naramdaman ni Celine ang pagkakahawak ng dalawang kamay nito sa magkabila niyang pisngi para hindi siya makawala. Impit na napaungol si Celine nang tuluyang maipasok ni Johnson ang dila nito sa kanya. Intoxicating, exciting, halo-halo na ang emosyon ni Celine at nakakalunod. Johnson is her weakness even before. Wala siyang minahal na lalaki kundi si Johnson lang. On that time, she knew na hindi pa siya nakakaget over sa binata. She still like him. She means love him. Namimiss niya talaga ito. Humiwalay si Johnson at ipinatong nito ang noo sa noo ni Celine. Celine, I think we should. Hindi pinatapos ni Johnson na magsalita. Sa pagkakataong ito, siya naman ang humalik sa lalaki. At hindi yun tinanggihan ni Johnson at malugod pa nitong sinagot ang halik na binigay niya. Hindi na malaya ng dalawa na nakalublob na sila pareha sa tubig ng jacuzzi. In the morning, nagising si Celine sa hindi niya kama at hindi niya silid. Tulala siya sa kisame at nakatago ang hubad niyang katawan sa ilalim ng gray na kumot. Shit! Bulalas niya. Hindi siya lasing nung mangyari yon kasama si Johnson. One thing for sure, nadiligan din si Celine pagkatapos ng mahabang panahon. Bumangon si Celine na hila-hila ang kumot na nakabalot sa kanya. Iika-ika siyang naglakad dahil hinahanap niya ang banyo. She feels divergenized dahil sa sakit na nararamdaman sa pagitan ng legs niya. Oh, Celine? Kapwa nagulat ang dalawa dahil kalalabas lang ni Johnson sa banyo na may tapis na puting towel sa bewang nito. May pinahanda akong breakfast sa baba. Para maihatid na kita sa inyo, I know hinahanap ka na nila. Do you still think na may asawa at anak ako? Hindi nakapagsalita ang binata. Hindi ako mababang babae na papatol sa'yo kahit may asawa ako. Akala ko ba hinanap mo ako? For sure you have idea tungkol sa buhay ko. I'm not a stalker, Celine. Para alamin yung private life mo. Mas gusto ko pa rin namang galing sa'yo yun. Hindi pa ako kasal. Ang yaman mo pero hindi ka pa rin observer. At wala akong anak. Yung nakita mong bata, inaanak ko yun sa kaibigan kong si Eliza. Sumilay ang ngiti sa gilid ng labi ng binata. That's what I want to hear from you, Celine. Wika nito sa malanding tono. Naglakad ito palapit sa dalaga at saka muling hinalikan sa labi. Suddenly, napansin ni Celine na naging mas malambing ang binata sa kanya. Pagkatapos nilang mag-asikaso ay sabay silang nag-breakfast at hinatid din siya sa kondo ng dalaga. Nagpapahinga lang si Celine, lalo na't wala naman siyang client na pupuntahan. At mas lalong, hindi naman sila magkikita ni Johnson dahil may pinagkakaabalahan nito. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Nahulog siya sa patibong na yon, ngunit wala naman siyang pinagsisisihan. Nakita na lamang niyang napapangiti ang sarili
kapag nakakakuha siya ng mensahe sa chat mula sa binata. Nag-update din ito kung nasan ito at may mga litratong pinapadala sa kanya kapag wala ito sa tabi niya. Dumating ang gabi at handa na naman si Celine na makita si Johnson. Lalo na nang makatanggap siya ng chat na niyaya siya nito lumabas. Labas na sa trabaho niya bilang counselor ang paglabas-labas niya kasama ang binata. Hindi na niya ma-resist kung ano man ang nararamdaman niya rito. Ilang sandali nang masundo siya ng bodyguard dito sa kondo, ay agad sumakay si Celine sa kotseng nakaparada sa harapan ng gusali. Nakita niya si Johnson sa loob at hindi niya maiwasang maitago ang saya sa muka at maging ang binata ay nakangiti sa kanya. "How's your day, Celine?" "Okay naman. Wala naman ako masyadong pinagkakaabalahan." Nag-umpisang umandar ang kotse habang nasa loob sila. "That's good to hear, Celine. Mas maganda yung nakakapagpahinga ka at hindi ka napapagod sa trabaho mo. Kamusta na pala ang klinik mo?" "May progress naman pero kailangan pang bumili ng ibang materyales sa mga nasira. I can lend a help sa firm mo if you want." "Presyong X lang naman, Celine. But if you say yes to my proposal to be my wife, it's all free." Halos malaglag sa kinauupuan si Celine sa huling sinabi ni Johnson at saka sinamaan ito ng tingin. "What?" "Tumigil ka nga." Hindi maiwasang mamula naman ang pisngi ng dalaga. "Pinapasaya lang kita." "Ikaw, kumusta ang araw mo?" "Nothing new. Meeting dito, meeting doon, and visiting sa mga bagong pinapatayong mga buildings ng firms. Nakakapagod. Sometimes, I wish to settle down too. Tayo na lang sa batch natin na wala pang asawa. Ikaw, wala ka bang balak?" Sa isip-isip ni Celine, na may plano sila dati ng binata. Kung hindi lang sila naghiwalay, baka may anak na nga sila ngayon. "Iniisip ko din magkaroon ng pamilya. Pero I cursed you to death na ayaw ko magka-baby at mag-asawa ng dahil sa'yo." Sabay tawa ni Celine. "Biruin mo, 2 times naging tayo at 2 times tayo nag-break. Sinong hindi maiinis na nagmahal ka ng iisang tao ng 2 beses?" Naging seryoso ang binata. "That's how deep the reason why. I'm really sorry, Celine." "No, it's actually fine. Wala na rin naman yun. Tapos na yung lahat. Marami na rin nagbago sa atin. We grow on our own. At least we learned our lesson." Sandaling katahimikan ang namayani sa kanila. Nakatanaw lang si Celine sa labas ng bintana at tinatanaw ang mga ilaw sa gusali. Nang basagin ni Johnson ang katahimikan sa pagitan nila, "The reason why we both meet again, Celine, I want to ask kung pwede ka bang bumalik sa akin? I really want to hold you again. And I still care for you." Agad na pasulyap si Celine kay Johnson nang marinig ang sinabi nito. Muli na namang nabuhay ang puso niya, ngunit mas mabilis kesa kanina ang pagtibok nito. "At least, I want to prove myself again to you na kaya kitang mahalin ulit. At sa pagkakataong ito, hindi na kita ulit pakakawalan." Hindi natuloy ang sasabihin ni Celine na magsalita ang driver. "Naandito na po tayo. Let's go." Naunang bumaba si Johnson at saka pinagbuksan ng pinto si Celine. Nasa harap sila ng isang rooftop resto na walang masyadong tao. Nakatayo ito sa tuktok ng bundok sa syudad na kailangan pang dayuhin. Agad na niyakap ni Celine ang sarili dahil sa malamig na simoy ng hangin. Wow! Hindi maiwasan ni Celine na hindi mamangha sa lugar, lalo na tanaw ang maliliit na kabahayan at mga ilaw nito na tila ba bituin sa lupa mula roon. "Ang ganda!" "I know, but you're beautiful more than this city." Kinuha ni Johnson ang coat niya at saka ito ipinataw sa balikat ni Celine para madagdagan ang init nito sa katawan. Humarap si Celine kay Johnson. Hindi pa rin alam ni Celine kung anong sasabihin niya sa binata, kaya ngumiti na lamang ito. Dahan-dahang lumapit si Johnson sa kanya
at ginawaran ng matamis na halik sa labi. Simula nang mag-confess si Johnson na gusto niyang makabalikan muli si Celine, nagbago na ang buhay ng dalaga. Pakiramdam ng dalaga, nagkaroon na siya ng luxury life dahil sa pakikipag-date sa mga mamahaling restaurant na binata, mga sosyal na meeting place, and of all that, si Johnson na nagbabayad. Pinilit siya ni Johnson na ligawan at halos 1 buwan na simula ng gabing yon. Nang ikwento lang ni Celine sa kaibigan na si Elisa, pinagtawanan lamang siya nito. Dahil ayon sa dalaga, kinain din ito ang sinabi niya. Hindi niya papansinin ng binata pagkatapos ng lahat pero heto siya ngayon, happy and ready to say yes with that proposal na maging asawa ang binata. After a month seeing the man, gusto naman sorpresahin ni Celine ng binata. She cooked food for him at ihahatid ang pagkain na ginawa niya. Pagka-park ng kotse niya sa parking lot, nakangiti si Celine at saktong pagbukas ng double door nang makita si Johnson na may kayakap na ibang babae sa gitna ng opisina. Nawala ang ngiti sa labi ni Celine. Napahigpit ang pagkakahawak niya sa paper bag na naglalaman ng pagkain para sa binata. Nang mapansin naman ni Johnson si Celine, agad itong kumalas sa pagkakayakap sa babae. Humarap din ang babaeng kayakap ng binata. Celine knows kung sino yon, ang ex ni Johnson. Nagtataka si Celine kung ano ibig sabihin nun. Hindi na siya nagsalita at agad na nagmadali na pumasok sa elevator paglabas niya ng opisina. Nanginginig na pinindot niya ang button ng elevator, ngunit agad na nakaharang ang kamay ni Johnson na makahabol ito. I said wait, tinatawag kita. Nag-aalalang wika ng binata nang parehas silang nasa loob na. You're busy. I know. Sorry kung may na-interrupt ako. Pwede ka nang bumalik. Nanginginig ang boses ni Celine at nagpipigil. Okay ka lang? No, I'm not. Johnson knew kung saan pupunta ang usapan. Can I explain? Hindi na kailangan. Tama na yung nakita ko. You're not ready to commit a relationship to me again. How did you know, Celine? Ako ba ikaw? Hindi mo naman nararamdaman ko anong nararamdaman ko. Alam mo, isa pang dahilan kung ba't tayo naghiwalay? Because of your attitude. Hindi mo ako hinihintay na magpaliwanag. Puro ka hinala. For once, wala ka bang tiwala sa akin? Do you even love me, Celine? Yes, I do, Johnson. I love you. And I still love you. Pero sa tingin ko, hindi na kailangan na maulit pa yung dati. Tama na to. Tama na ang 1 o 2 na saktan mo ko. Alam mo sa sarili mo na you are my weakness. In my 28 years on earth, wala akong minahal na lalaki kundi ikaw. I think this should be the closure to the both of us. Hindi na napigilan ni Celine ang pagpatak ng luha niya. Nang bumukas ang pinto ng elevator, ay gulat na gulat ang mga ito nang makita na may tensyon na namamagitan sa kanila. At hindi alam ng mga empleyado kung babatiin nila ang boss nila o hindi. Agad na lumabas si Celine at dire-diretsyong naglakad. Celine! Tawag ni Johnson sa kanya sa hallway. Nakuha niya ang atensyon ng mga naroon at pinagtitinginan sila. Ngunit wala na ring pakialam si Johnson kung ano man ang isipin ng mga ito sa kanya. Celine! Napabuntong hininga ang binata. Nakita na lamang ni Celine na nagmumukbok sa silid ang kaibigan niyang si Elisa. Hindi siya umuwi ng kondo pagkatapos ng komprontasyon nila ni Johnson. Kaya dumiretso siya sa bahay ng kaibigan. Akala ko ba happy ka? Bakit sad ang beshi ko ngayon? Mapang-asar na tanong ng kaibigan. Sinamaan niya ng tingin si Elisa. Bakit ka naman kasi umalis doon? Paano kung may explanation naman talaga siya? Sabi mo sa akin nung nakaraan, ang gentleman pa si gentleman ni Johnson at mas lalong naging maalaga. Why naman ganun? Alam mo, Sel, matalino kang tao pero bobo ka pagdating sa kanya. Kausapin mo na maayos yung tao bago ka mag-inarte sa akin. Kung tama ang hinala mo na bumalik na yung ex niya, di paghahandaan kita na 1 box na Bacardi. Ngunit wala pa ring imik si Celine. Alam mo, Beshi, gusto ko rin naman si Johnson para sa'yo. Ikaw lang naman ang maarte talaga sa inyong dalawa. Walk-out win ka kaya? Listener ka nga pagdating sa mga clients mo, pero pagdating sa ganitong bagay ayaw mo naman makinig. Much better
kung pakikinggan mo yung side niya bago ka mag-decide at mag-conclude para hindi ka nakakatsaka. Mas maganda, kumain tayo sa labas. Libre ko na para hindi ka na magdrama dyan. Hindi rin naman gaanong nakakain si Celine. All night na in-entertain siya ni Elisa. Kahit alam niyang may obligasyon din ito sa anak at sa bahay. Pag uwi niya sa kondo, hindi niya inaasahan na makikita si Johnson na nakasalampak sa harap ng condo unit niya. Nakaramdam ng awa si Celine sa pwesto nito na para bang kanina pa naghihintay sa kanya. Naglakad siya at nang maramdaman ni Johnson ang presensya niya, ay agad itong tumayo. Nang makita niya ang mga mata ni Johnson, ang lungkot na mga mata nito. Sinong mag-aakala na ang isang multi-billionaire na binata ay naghihintay sa condo unit niya, naghihintay para sa kanya. I'm sorry, Celine. Hindi ka kasi sumasagot sa tawag at chat ko. Nag-aalala lang ako kung ano nangyari sa'yo. Kumain ka na ba? Hindi pa rin nagsalita si Celine. Hindi ako aalis dito hanggat di tayo nag-uusap ng maayos. So please, Celine, talk to me. Mukhang desperado na ang lalaki. Okay, mag-usap tayo sa loob. Nawawala ang angas mo dahil naghihintay ka dyan na parang tutang naliligaw. Binuksan ni Celine ang pinto at saka pinatuloy ang binata. Wala pa sila sa sala nang magsalita si Johnson. It's fine to me to look like a lost puppy. As long as bumalik ka sa akin, Celine. Nakatalikod lang si Celine kay Johnson pero ramdam ng dalaga na nakatikin nito sa kanya. I truly moved on to my ex. Yung nakita mo kanina, dumaan lang siya para magsabi ng sorry. Hindi ko naman talaga siya hinanap. Malungkot lang ako. Pero ikaw yung una kong hinanap nung malungkot ako. At pakiramdam ko, iniwan ako ng lahat. You said to me na kailangan ko ng closure sa lahat ng bagay sa Pasko. So I did. Because you helped me to move on. Hindi ka rebound. Or what? Ikaw pa rin ang hinahanap ng puso ko pagkatapos ng lahat. Hindi ko alam kung maniniwala ka pero yun yung nararamdaman ko para sa'yo. I'm truly happy. Super glad and happy to see you again. Kasi kaya ko nang mangako na mamahalin kita hanggat kaya ko. Hanggat humihinga ako. Celine, sayong-sayo ako kung alam mo lang. Kung kailangan kong paulit-ulit na magmakaawa at humingi ng tawad sa lahat ng ginawa ko, na umiyak ka dahil sa akin, gagawin ko. So you can come back to me, Celine. Naramdaman ni Celine ang pagyakap ni Johnson sa likuran niya. Isinandal ni Johnson ang ulo sa balikat niya na animoy nagpapahinga sa nakakapagod na araw. Please, Celine. Naramdaman din ni Celine ang sincerity ni Johnson. Ramdam niya ang mga salita na hindi mapagkunwari. Dahan-dahang humarap si Celine kay Johnson at saka hinawakan ang magkabilang pisngi nito. Malungkot nang umiti si Celine. Huwag tayong magmadali. Kung pagkatapos ng lahat ganito pa rin ang nararamdaman mo sa akin, ako mismo magmamakaawa sa'yo na balikan mo ko. Tumango-tango si Johnson at saka muling isiniksik ang muka sa leeg ng dalaga. Nang sumunod na araw, naging abala si Celine sa pag-aayos sa klinik niya dahil malapit na rin itong matapos. Hindi naman pumalya sa pag-update si Johnson sa kanya. She received a food delivery galing sa binata. She wanted to test kung hanggang saan ang kayang pakisamahan ni Johnson ang pag-iinarte niya pero kating-kati na siyang lambingin ito. Habang ini-enjoy ang pagkain na galing kay Johnson, napansin ni Celine ang maliit na sobre sa ilalim ng paper bag. Kaya agad niyang kinuha ito. It is an invitation sa isang small dance event. Napansin na lamang ni Celine na nakangiti na siya. Alam talaga ni Johnson kung paano siya pangitiin. Pagkatapos ng busy na araw na yon, agad na nag-asikaso si Celine pauwi sa kondo. Naghanap ng perfect na damit na pasok sa tema ng event. It's vintage vibes, ang theme. And she need to make herself na parang galing siya sa panahon ng lola at lolo niya. Pagkatapos niya mag-ayos, naglagay siya ng konting makeup at agad naman siyang bumiyahe patungo sa isang restaurant garden. Kalahating oras ang biyahe at hindi naman siya gaanong nahirapan. Suot niya ang puting kulay and blue polka dot dress, white cardigan and ribbon on her curly hair with matching white doll shoes. Bumaba siya ng kotse pagkaparada niya. Walang gaanong tao roon at may mga fairy lights sa labas ng resto. Napansin ni Celine ang I melt with you.
na background song. Sa loob ng garden napapalibutan ng iba't ibang halaman at bulaklak na may mga fairy lights din, lalo na sa mga puno na nakasabit. Halos matatanda ang naroon na sumasayaw sa saliw na mabagal na musika. Pumasok siya sa loob at hinanap niya si Johnson. Hindi naman siya nahirapan nang makitang tumayo sa pagkakaupo ang binata. Ang gwapong-gwapo ito sa kanya itsura. Bumilis ang tibok ng puso ng dalaga habang papalapit si Johnson sa kanya. "Hi, my lady." "Akala ko hindi mo ako sisiputin. Ibig bang sabihin nito makakausap na kita ng maayos?" "Sorry naman kung nalate ako." Hindi maitago ni Celine ang kilig na nararamdaman niya ng oras na yon. "Can I take this dance?" Magalang na inabot ni Johnson ang kamay niya na naghihintay sa sagot ng dalaga. "Yes, please." Kinuha ni Johnson ang kamay niya at saka siya dinala sa gitna ng dance floor. Nilagay nito ang dalawang kamay sa balikat at yung kay Johnson naman ay sa kanyang bewang. Napansin ni Celine na halos matatanda ang nasa event at sila lang ang bata. "How's your day? Are you tired? I can listen." "Abala lang ako sa clinic. Malapit na rin siya matapos. And susundin ko yung payo mo. I will hire security guard pag naayos na ang lahat." "That's good to hear." Sandali silang natahimik nang banggitin ni Johnson ang pangalan niya. Tinitigan siya ni Johnson sa mga mata at saka bumaba ang mukha nito sa kanya. Ipinikit niya ang mga mata hanggang sa maglapat ang kanilang labi. Aaminin niya. Na-miss niya yon. Dahan-dahang halik, walang pag-aalinlangan at maingat. Kumalas ang kanilang mga labi. "Can we start again, Celine?" Ngumiti ang dalaga. "Yes, Johnson. Yes." Sa sobrang saya ng binata ay muli niyang hinalikan ng dalaga. Since that night, mas lalo pang naging masigla ang dalawa. Hindi na tinantanan pa ni Johnson si Celine na iparamdam nito kung gaano ito kaimportante sa buhay niya. Natatawa na nga lang si Celine sa iba't ibang pakulo ng binata sa mga dates nito. Alam ni Celine na napatunayan ni Johnson ang gusto niya iparating sa kanya. Ang mahalin siyang muli. Sa araw na yon, nasa isang clay pottery lesson sila with matching wine drinking. Ito ang unang pagkakataon na naranasan nito ni Celine. Parehas silang naka-denim apron at nagtutulungan na matapos ang dalawang couple ng mug na ginagawa nila. "Tabingi yung sayo. Ayusin mo para hindi na mago." "Yours look like a rinola." Sinamaan ng tingin ni Celine si Johnson na hinahalintulad pa sa isang ihian ang gawa niyang mug. Inabot ni Celine ang panyo para punasan ang mukha ng binata dahil may dumi ito. Kaya tumigil si Johnson at pinanood ang ginawa ng dalaga. "Will you be my wife, Celine?" Nabingi si Celine at naiwang napatitig kay Johnson. Hindi niya alam kung tama ba ang narinig niya mula rito. "What? Will you marry me?" Kabadong-kabado si Johnson sa mga oras na yon. Pero naglakas loob siyang ilabas ang black velvet box mula sa bulsa niya para ipakita kay Celine. Napasinghap sa gulat si Celine. Never in her life na mangyayari ito sa kanya. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya sa mga oras na yon. Pinakita ni Johnson ang singsing mula roon. "Celine, ayoko nang pahabain pa ang paghihintay mo. Deserve mo ng happiness and you make me happy. And I'm glad na nagkita ulit tayo. Ayaw na kitang pakawalan. I don't want to make promises. Basta ang alam ko, you make this man happy." Naluluha sa saya si Celine. "Yes, Johnson, I want to be your wife." Agad na sinuot ni Johnson ang singsing sa daliri ni Celine at mabilis na hinalikan ang singsing na yon habang nasa daliri ng dalaga. Nagpalakpakan ng mga kasama nila sa clay pottery session nang makita silang dalawa na masaya, being engaged. "Thank you, Celine. I love you." Aniya, saka hinalikan ng dalaga nang makalapit siya rito. "I love you too, Johnson." Wala na silang pakialam sa mga taong nakapaligid sa kanila. Basta ang mahalaga sa mga oras na yon, they know they found again in each other's arm. Naging mabilis ang panahon. Hindi na rin pinatagal ni Johnson ang lahat nang suyuin at magpakilala na siya sa parents ng dalaga. Pagkatapos nun,
nag-asikaso na sila ng kasal. Hindi nila akalain na magiging abala sila sa pag-aasikaso rito. Lumabas din sa ilang mga news magazine at ilang balita sa TV na ikakasal na rin sa wakas ang youngest multi-billionaire ng Pilipinas. Sabi nga nila ay swerte si Celine kay Johnson. Pero para sa kanila, swerte sila sa isa't isa. Nasa clinic si Celine habang naglilista ng mga importanteng detalye sa kasal nila, kung ano magiging team at sino ang mga bisita. Hindi niya napansin na bumukas ang pinto ng clinic. Hindi niya napansin na dumating pala si Johnson na may dalang pagkain para sa kanya. Hinayaan lang ni Johnson ang dalaga. Pero till that time, hindi pa rin makapaniwala si Johnson sa nangyari at tinakbo ng relasyon nilang dalawa. Maybe, if that person is truly destined with you, gagawa ng paraan ng tadhana para mangyari ito. Mahal na mahal niya si Celine at masaya siyang nakikitang masaya si Celine. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa table ng dalaga at ipinatong ang dala niya. Saka lang napagtanto ni Celine na naroon na pala ang kanyang fiancé. Sorry, hindi ko napansin na nandyan ka na pala. Kumain ka na ba? Nope, sabay tayong kakain. You're too busy. Sabi ko na mag-hire na lang tayo ng coordinator. I can pay for that. Ang yabang mo. Mas maganda na intimate wedding at hands-on tayo dito. Ayaw mo ba nun? Gusto. But I don't want you seeing na nahihirapan. Nag-aalala ka ba sa gastusin? My money can build a big family kung gusto mo. Pwede tayo magkaanak ng 1 dosena. Namula ang pisngi ni Celine sa mga sinabi ni Johnson. Magtigil ka nga dyan. Okay, boss. Tinaas ni Johnson ang 2 kamay na para bang sumusurrender na sa pangaasar niya sa future wife. Isa-isa niya namang nilabas ang pagkain para sa kanila. Kain na muna tayo. Kasi aalis pa tayo pagkatapos ito. Sabi mo, di ba maghahanap tayo ng wedding gown at suit mo? Yes. Habang nag-uumpisa silang kumain, ay parang batang sinusubuan ni Johnson si Celine. Biglang napaisip si Celine. Babe? Yes, baby. What if hindi pala kaya ng katawan ko na magkaanak? Magiging problema ba yon? Because I can't bear a child na magiging tagapagmana ng kumpanya mo? I will not force you into something na hindi kakayanin ng sarili mo, especially ng katawan mo. Pwede naman tayo mag-ampon. Kung ayaw mo lang din na magkaanak, ang mahalaga, ikaw lang ang importante ngayon sa akin, Celine. You are my family. Napangiti na lamang ang dalaga. Ikaw pa rin ang inaalala ko, okay? Kaya wag ka mag-isip ng kung ano-ano. Thank you, Johnson. No, thank you, baby. Kasi pinayagan mo ako mahalin ka ulit. That's important to me. You are my biggest plot twist in my life. Ngiting wika ng binata kay Celine. Oo na po, Mr. Villanueva. And you are soon to be my Mrs. Villanueva, baby. Iniisip ni Celine na tinatawag na siyang Mrs. Villanueva. Hindi niya maiwasang kiligin. Talagang sa dinami-rami ng pagsubok at dramahan na nangyari sa kanilang dalawa, sila din pala talagang dalawa ang magkakatuluyan. Nakakatawa rin ang tadhana kung paano sila pagtagpuin. Dahil alam ng tadhana na para sila sa isa't isa kahit na ano pa man ang mangyari. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Maybe This Time, written by C.M. Esguerra. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!